Madalas nating isipin na ang hiwalayan ay ang katapusan ng lahat. Ngunit para sa akin, ang hiwalayan ay simula pa lamang para lumabas ang katotohanan. Noong umagang iyon, lumabas ako ng Hall of Justice na may hawak na isang manipis na papel, isang dokumentong bumura sa mga salitang mag-asawa. Ngunit siya namang magbubunyag sa lahat ng lihim ng pamilyang minsan kong tinawag na tahanan. Hindi ako umiyak. Hindi rin ako nagmakaawa. Ang tanging nasa isip ko lang ay kukunin ko ang mga gamit ko, isasara ang pinto at aalis na. Ngunit hindi hinayaan ng tadhana na maging ganoon kadali ang lahat. Pagdating ko pa lang sa gate, hinarang na agad ako. Hindi ng kapitbahay, hindi ng security guard, kundi ng hipag ko. Ang taong laging tingin sa akin ay isang palamunin. Nakatayo siya sa gitna ng daan, tiningnan ako, mula ulo hanggang paa. At saka nagbitiw ng isang pangungusap na nagpatigil sa mundo ko. Bawal kang tumapak sa bahay kayo. Lumayas ka. Sa sandaling iyon naunawaan ko ang isang bagay. May mga pamilyang hindi nasisira dahil sa hiwalayan, kundi dahil sa kasakiman, kayabangan at mga sikretong akala nila'y nailibing na ng malalim. At sa mismong iglap na iyon, alam kong kung mananahimik lang ako at tatalikod habang buhay, na akong magiging isang taong pinalayas mula sa sarili kong bahay, na ako mismo ang tumulong magtayo. Tinitigan ko ng diretso ang hipag ko at ngumiti. Isang ngiti na hindi niya alam na sa loob lamang ng ilang minuto, lahat ng pinanghahawakan niya ay guguho. Matagal akong nakatayo sa labas ng korte matapos mag-alisan ang lahat. Hindi pa gaanong tirik ang araw, pero ramdam ko na ang init ng semento sa aking mga paa, at kahit ganoon hindi ko magawang humakbang. Hawak ko ang desisyon ng annulment. Bago patuwid ang mga gilid at malinaw na malinaw ang pagkakaimprenta ng mga salita na parang nananadya sa kalamigan. Ilang linya lang, pero sapat na para burahin ang 4 na taon ng aming pagsasama. Binura rin nito ang titulong manugang na minsan kong dinala, kahit na ni isang araw ay hindi ko naramdaman ang tunay na kahulugan nito. Hindi ako umiyak. Hindi dahil matatag ako, kundi dahil matagal nang naubos ang mga luha ko. Nang araw na pumirma kami sa mga papeles, kaharap ko ang dati kong asawa, si Marco. Kalmado ang kanyang muka, para bang pumipirma lang siya ng isang kontrata sa negosyo. Hindi siya tumingin sa akin, nakatutok lang sa ballpen. Nang tanungin ng hukom kung may gusto pa kaming sabihin, mabilis siyang umiling na, para bang takot na baka mahila pa siya pabalik kung magpapabagal-bagal. Tapos na, sabi niya sa akin paglabas namin ng silid, magaan ang boses. Tapos na. Isang simpleng pangungusap, pero parang itinulak niya ako palayo ng walang awa. Sumakay ako ng Grab pa uwi. Sa daan, masikip pa rin ang trapiko tulad ng dati. Ang mga tao ay nagtatawanan, sunod-sunod ang mga sasakyan. Bukas ang mga tindahan. Normal na nagpapatuloy ang buhay. Tanging ang buhay ko lang ang parang binakli ng isang tao. Simple lang ang nasa isip ko. Kukunin ko ang mga damit ko, mga dokumento ko, ilang gamit ng anak namin, at aalis na. Hindi ko inaasahan na ang pag-uwi na iyon ang magiging pinakamahirap na hakbang sa buong buhay ko. Huminto ang sasakyan sa tapat ng pamilyar na bahay. Ang bahay na noong bagong kasal kami, sabik na sabik akong pumasok, taglay ang isang inosenteng paniniwala na mayroon na akong sariling pamilya. Itim ang gate na bakal, at sa pader ay nakasabit pa rin ang mga paso ng buganbilya na itinanim ko noong unang taon ko bilang manugang. Walang nagbago maliban sa akin na wala nang lugar dito. Kababayad ko pa lang sa driver, at hindi pa man ako nakakapag-doorbell, bumukas na ang gate. Hindi ang dati kong asawa, hindi ang biyenan ko, kundi ang hipag kong si Teres. Nakatayo siya roon, nakahalukip-kip, suot ang isang puting blouse at itim na slacks, at may makapal na makeup na para bang pupunta sa isang mahalagang meeting. Sa paraan ng pagharang niya sa gate, alam ko na agad, hindi siya nagbukas para papasukin ako, kundi para pigilan ako. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, at ang kanyang mga mata ay hindi maitago ang paghamak.
Bago pa man ako makabati, ngumisi siya. Anong ginagawa mo pa rito? Natigilan ako hindi dahil sa tanong kundi sa tono-tono ng isang taong nasa itaas nakatingin sa isang taong kalalaglag lang sa pinakailalim. Sumagot ako pilit na pinapakalma ang sarili. Kukunin ko lang ang mga gamit ko. Humalakhak siya isang tuyot na tawa na umaling-aw-ngaw sa tahimik na garahe. Anong gamit? Akala mo ba parte ka pa ng pamilyang to? Tapos humakbang siya palapit iniunat ang mga braso para harangan ang buong daan at mariing sinabi ang bawat salita. Bawal kang tumapak sa bahay K.O. Lumayas ka. Sa sandaling iyon narinig kong lumagapak ang puso ko na parang may humila ng silya sa ilalim ko bago pa man ako makaupo. Bahay ko, sabi niya, at napakakinis ng pagkakasabi niya na halos matawa ako. Tumingin ako sa likod niya at nakita ang pamilyar na hardin, ang batong upuan kung saan ko pinapatulog ang anak namin tuwing tanghali. Ang mga tsinelas ng biyenan ko ay maayos pa ring nakalagay sa may pintuan. Naroon pa rin ang lahat, pero ako wala na. Bahay mo? Tanong ko mas mahina kaysa sa inaasahan ko. Itinaas ni Teres ang kanyang baba. Kanino pa ba hiwalay na kayo, hindi mo ba maintindihan? Simula ngayon tagalabas ka na. At ang mga tagalabas lumalayas. Usama na. Sakto namang lumabas mula sa bahay ang biyenan ko. Tiningnan niya ako, malamig ang mga mata. Walang bahid ng gulat o awa. Para bang matagal na niyang inaabangan ang eksenang ito. Anong ginagawa mo pa rito? Tanong niya, tuyot ang boses. Kinukuha ko po ang mga gamit ko. Sagot ko. Naghalukip-kip ang biyenan ko. Anong gamit? Simula nang pumirma ka sa papeles. Wala ka ng karapatan sa bahay na ito. Pag-aari ito ng anak ko. Nakangising tagumpay naman ang hipag ko sa tabi na para bang nabigyan pa ng dagdag na lakas. Narinig mo ano pang tinatayo-tayo mo dyan, nakakasagabal ka sa paningin. Nakatayo ako sa pagitan nilang dalawa at biglang napagtanto ang isang masakit na katotohanan. Hindi nila ako tinitingnan bilang tao, kundi isang bagay na naitapon na. Huminga ako ng malalim. Sa isip ko biglang sumagi ang imahe kaninang umaga. Noong nakaupo ako sa opisina ng notaryo, pumipirma sa isang makapal na pligo ng papeles. Nakipagkamay sa akin ang ahente at masayang sinabi, "Congratulations." Noong mga oras na iyon, sobrang kalmado ko na kahit ako ay nagtaka sa sarili ko. Nagpatuloy pa rin ang hipag ko sa kanyang mapanuyang tono. Hiwalay na nga, kapit tuko pa rin sa bahay na to. Hindi ka ba nahihiya? Tinitigan ko siya ng diretso. Sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, wala na akong naramdamang takot, pagod lang. Sigurado ka bang bahay mo to? Tanong ko sa kanya, pantay ang boses. Kumunot ang noo niya. Ano bang pinagsasabi mo? Dahan-dahan kong binuksan ang aking bag at kinuha ang isang brown envelope. Hindi ko ito iwinasiwas, hindi ko ipinangalandakan. Hinawakan ko lang ito sapat para makita nila ang pulang selyo na nakatatak dito. Kung ganon mukhang hindi mo pa alam, sabi ko. Alam ang ano sigaw niya. Tinitigan ko siya ng diretso at dahan-dahang binitiwan ang bawat salita. Ang bahay na ito, naibenta ko na. Parang tumigil ang oras. Nanlaki ang mga mata ng biyenan ko. Si Teres naman ay natigilan at pagkatapos ay pilit na tumawa. Nababaliw ka na ba? Anong karapatan mong ibenta to? Bago pa man ako makasagot, inagaw niya ang mga papeles sa kamay ko at sinimulang basahin. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga mata at nagsimulang mamutla ang kanyang muka. Alam kong simula pa lang ito. Ang pintong akala nila ay isinara nila ng mahigpit sa harapan ko ay ang unang pinto pa lang nababagsak sa kanilang mga ulo. Ang garahe ay biglang naging nakakatakot sa sobrang katahimikan. Wala nang sigawan, wala nang mapanuyang tawa. Tanging ang marahang pag-aspas ng mga dahon sa hangin at ang mabilis na paghinga ni Teres habang nakatutok ang kanyang mga mata sa mga papeles. Nagbabasa siya ng napakabilis. Alam kong hindi na siya nagbabasa para maintindihan, kundi para maghanap ng kahit katiting na pag-asa, isang maling salita, isang baluktot na selyo.
o kahit anong detalye para makasigaw siya na nagsisinungaling ako. Ngunit habang nagbabasa, lalo siyang namumutla. Imposible bulong niya nanginginig ang boses na parang taong nahulog sa isang bangin. Ang biyenan ko sa tabi niya ay sumilip din ng lalaki ang mga mata. Hindi siya kasing galing magbasa ni Teres pero sapat ang kanyang pangunawa para malaman na ang pulang selyo ay hindi kailanman biro. Puro kasinungalingan to. Biglang sigaw ni Teres, hinablot ang mga papeles at bumaling sa ina. Ma, huwag kayong maniwala sa kanya, niloloko niya tayo. Paano niya magagawang ibenta ang bahay na to? Bumaling sa akin ang biyenan ko at ang kanyang mga mata ay nagsimulang mag-alinlangan. Hindi na ito ang mga matang puno ng katiyakan ng taong kalalayas lang sa akin, kundi mga mata ng isang taong napagtanto na baka nasa maling panig siya. Magsalita ka, sabi niya sa akin, bumaba ang tono. Anong karapatan mong ibenta ang bahay na to? Nakatayo lang ako roon, mahigpit pa rin ang hawak sa strap ng bag ko. Sa kalooban ko, hindi na ako gaanong nag-aalimpuyo tulad ng inaasahan ko. Siguro dahil matagal ko nang pinaghandaan ang sandaling ito. Tiningnan ko sila, ang dalawang taong turing sa akin ay basura. At sa unang pagkakataon, nakita ko silang lumiit. Wala akong ginamit na karapatan ng iba, dahan-dahan kong sinabi. Ginamit ko lang ang sarili kong karapatan. Humalakhak si Teres, pero ang tawa niya ay parang babasagin. Nasa pangalan mo ba ang titulo? Kanino nakapangalan? Akala mo ba hindi ko alam? Hindi ako sumagot agad. Binuksan ko lang ulit ang aking bag at kumuha ng isa pang folder, mas luma at medyo gasgas na ang mga gilid. Ipinakita ko ito sa kanila. Heto, sabi ko, ang orihinal na titulo. Nanginginig ang mga kamay ng biyenan ko nang kunin niya ito. Binuklat niya ang bawat pahina at ang kanyang mga mata ay matagal na tumitig sa linya kung saan malinaw na nakasulat ang pangalan ko. Naaalala ko pa noong pinirmahan ko ang mga dokumentong ito. Sinabi sa akin noon ni Marco, "Sa'yo na lang ipangalan para mas madali. Para sa atin naman to lahat." Noong mga panahong iyon, naniwala ako na ang para sa atin ay nangangahulugang pareho naming pagyayamanin. Hindi ko akalain na sa isip pala nila ang para sa atin ay para sa kanila. Imposible, umiling ang biyenan ko. Pera ng anak ko ang ipinantayo ng bahay na to. Tumango ako. Tama, isang bahagi ng pera ay galing sa kanya. Pagkatapos ay tiningnan ko siya ng diretso. Pero ang natitirang bahagi ay pera ko. Pera mula sa sahod ko, sa mga inutang ko at sa interes na buwan-buwan kong binabayaran. At ang pinakamahalaga, nakapangalan sa akin ang titulo. Sumugod si Teres at inagaw ang mga papeles mula sa kanyang ina. Huwag kang mag-imbento. Kung ganon, bakit hindi ka umimik noon? Bakit hinayaan mong si kuya at si mama ang magdesisyon sa lahat? Napatawa ako. Hindi tawa ng pang-iinsulto kundi tawa sa sarili kong katangahan noon. Dahil noon akala ko pamilya tayo. Sagot ko. At kapag pamilya, hindi kailangan maglamangan. Ang sinabi kong iyon ay nagpatigil sa biyenan ko, habang si Teres naman ay namula sa galit. Ang galing mong magsalita, sigaw niya. Kahit pa nakapangalan sa'yo, kailangan mo pa rin ng pirma ni kuya para maibenta yan. Umiling ako. Hindi na kailangan. Nanlaki ang mga mata niya. Anong sabi mo? Huminga ako ng malalim. Alam kong ito na ang sandaling sasaksakin ng katotohanan ang kanilang mga ego. Dahil ito ay paraphernalia property, ari-arian na nakapangalan sa akin lamang bago pa man at habang kasal. Nag-ambag lang ng pera si Marco, hindi ng pangalan. At sa prenuptial agreement na pinirmahan niya, pumayag siya roon. Parang nagyelo ang hangin. Umatras si Teres habang ang biyenan ko ay napakapit sa gate na parabang matutumba. Hindi, imposible, bulong niya. Hindi ganon katanga ang anak ko. Hindi na ako nagsalita. Hindi ko na kailangan pang diinan. Ang katotohanan mismo ay sapat ng mabigat. Biglang sumigaw si Teres na parang isang taong mawawalan na ng lahat. Kahit na naibenta mo, ano ngayon? Dito pa rin kami nakatira. Sino ka para
palayasin kami. Tiningnan ko siya ng mahinahon. Hindi ako ang magpapalayas sa inyo. Itinuro ko ang labas ng gate. Ang bagong may-ari ang gagawa niyan. Natigilan siya. Tumingin ako sa relo ko. Mga 3 araw mula ngayon. Didisiteto namutla ang biyenan ko. 3 araw. Opo, sagot ko. 3 araw para mag-impake. Sumugod si Teres, halos umiiyak na sa galit. Wala kang puso. Gusto mo ba kaming mapunta sa kalye? Matagal ko siyang tinitigan. Sa isip ko sumagi ang mga gabing yakap-yakap ko. Ang anak ko sa kwarto umiiyak dahil tinawag akong palamunin, walang utang na loob at hindi karapat-dapat sa bahay na ito. Tama ka. Dahan-dahan kong sinabi. Dati napakadali kong maawa. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Pero ngayon kinukuha ko lang kung ano ang sa akin. Biglang bumukas ng malakas ang pinto mula sa loob at narinig namin ang pamilyar na mga yabag. Lumabas si Marco, ang dati kong asawa. Nakatayo siya sa may pintuan, tinitingnan ang nangyayari. At pagkatapos ay ang mga papeles na hawak ng kapatid niya. Unti-unti siyang namutla. Anong nangyayari dito? Tanong niya, nanginginig ang boses. Sumugod si Teres at hinawakan ang braso niya. Kuya, ibinenta niya ang bahay. Gusto niya tayong palayasin ni Mama. Bumaling sa akin si Marco, puno ng pagkalito ang mga mata. Elena, anong ginagawa mo? Tiningnan ko siya, ang lalaking minsan kong naging asawa. At sa unang pagkakataon, hindi na ako natakot sa mga mata niya. Ginagawa ko ang sinabi ko sa korte. Sagot ko. Tinatapos ko na ang lahat. Humakbang si Marco palapit, bumaba ang boses. Huwag mong palakihin to. Mag-usap tayo ulit. Umiling ako. Tapos na tayong mag-usap, Marco, noon pa. Nanahimik siya. Si Teres ay nanginginig. Ang biyenan ko naman ay nagsimula ng umiyak, isang huling iyak na hindi na nakapagpalambot sa puso ko. At sa sandaling iyon, alam kong ang bahay na ito ay hindi na magiging lugar ng labanan dahil ang tunay na giyera ay lilipat na sa ibang lugar. Dahil may isang bagay pa silang hindi alam. Isang bagay tungkol sa kumpanya at sa posisyon bilang managing director na kasalukuyang inuupuan ng hipag ko. Umalis ako sa bahay na yon ng dapit hapon na. Walang naghatid, walang pumigil. Ang bigat ng pagsara ng gate sa likuran ko ay mas matindi pa kaysa noong ito'y bumukas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko naramdaman na pinalayas ako. Naramdaman kong ako mismo ang kusang lumabas. Ilang metro ang layo, napansin kong nanginginig pala ang mga kamay ko. Hindi sa takot kundi dahil ang mga emosyong matagal nang nakakulong ay sa wakas nakahanap na ng labasan. Nakaupo ako sa sasakyan, pinagmamasdan ang mga taong nagmamadali. Isang bagay ang malinaw sa isip ko, hindi sila titigil dito. Si Teres ay hindi tipo ng taong susuko dahil lang sa ilang pirasong papel. Sanay siyang nasa itaas, sanay mag-utos, sanay mangmaliit. At ang tanging lugar na lang na makakapitan niya ngayon ay ang kumpanya. Tama ang hula ko. Wala pang 2 oras, sunod-sunod na nag-vibrate ang telepono ko. Mga text, mga tawag, lahat galing sa mga pamilyar na numero sa opisina. May nangungumusta, may nag-uusisa. At meron ding nagpadala ng maikling mensahe. Ma'am, maghanda po kayo. Ngumiti ako. Matagal na akong handa. Kinabukasan pumasok ako sa gusali ng kumpanya, ang lugar na naging bahagi ng buhay ko mula pa sa simula bago pa man ako naging asawa ni Marco. Hindi ako nagsuot ng magarbong damit, isang simpleng corporate attire lang, nakatali ang buhok at kalmado ang muka. Ngunit ramdam na ramdam ko ang mga matang nakatutok sa akin. May nagbubulungan, may yumuyuko para umiwas. At may mga tumitingin ng may matinding kuryosidad. Alam kong mas mabilis kumalat ang kwento ng hipag na nagbenta ng bahay kaysa sa inaasahan ko. Kalalabas ko lang sa lobby nang si Teres naman ang lumabas mula sa elevator. Mabilis siyang maglakad, malakas ang tunog ng takong ng sapatos niya sa sahig. Tensyonado ang mukha niya pero pilit pa ring pinapanatili ang kanyang karaniwang kayabangan. Nang makita niya ako, natigilan siya sandali at pagkatapos
ay ngumiti ng malamig. Ang lakas din ng loob mong magpakita pa rito. Sabi niya, sapat ang lakas para marinig ng mga empleyado sa paligid. Tinitigan ko siya. Kumpanya to. Pumapasok ako para magtrabaho. Humalakhak siya. Magtrabaho? Nakalimutan mo na ba hiwalay na kayo? Wala ka ng papel dito. Pagkatapos ay bumaling siya sa mga empleyado. Magtrabaho na kayo, huwag ninyong hayaang manggulo ang mga tagalabas. Ang dalawang salitang tagalabas ay sinabi niya ng napakalakas na parabang sinasadyang ipako ako sa kahihiyan sa harap ng lahat. Hindi ako kumibo. Nagpatuloy lang ako sa paglakad papasok sa elevator. Habang pasara na ang pinto, narinig ko siyang sumigaw, puno ng hamon ang boses. At tandaan mo, dito ako ang direktor. Nagsara ang pinto ng elevator. Tiningnan ko ang sarili kong refleksyon sa salamin at hindi ko napigilang matawa. Hindi dahil sa kanya. Pinagtawanan ko ang sarili ko dahil minsan inakala kong ang kapangyarihan ay isang bagay na nakakatakot. Pero sa totoo lang, mas marupok pa pala ito kaysa sa inaakala ko. Pagdating ko sa conference floor, ibang-iba na ang pakiramdam. Ilang department heads ang tumingin sa akin na may pag-aalinlangan. May isang lumapit at bumulong. Ma'am Elena, bakit po kayo naparito ngayon? Para dumalo sa meeting. Sagot ko. Anong meeting po? Nag-aalangang tanong niya. Isa akong shareholder. Mahinahon kong sinabi. May karapatan ako. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa kausap ko. Wala pang 10 minuto pumasok na si Teres sa conference room. Maayos ang kanyang suot na business suit, may hawak na folder at kumikilos na parang walang nangyari. Sinulyapan niya ako ng isang beses bago umupo sa pangunahing silya at marahang itinuktok ang ballpen sa mesa. Simulan na natin ang meeting, sabi niya. Tahimik lang akong nagmamasid. Hinayaan ko siyang magsalita tungkol sa sales, mga plano, mga estratehiya, mga bagay na alam ko dahil karamihan doon ay mga pundasyong sabay naming itinayo ni Marco. Sa huli, tumingin siya sa akin. Ma'am Elena, may opinyon ka ba? Hindi niya maitago ang panunuya sa kanyang boses. Tumingin ako. Mayroon. Tumahimik ang buong silid. Gusto kong itanong. Dahan-dahan kong sinabi, mula kailan nagkaroon ng karapatan ang isang managing director na pumirma ng mga kontratang lagpas sa kanyang limitasyon nang hindi dumadaan sa board of directors? Natigilan si Teres ng isang segundo. Mabilis siyang nakabawi. Bahagi yan ng aking executive powers. Tumango ako. Paano naman ang pag-withdraw ng pondo ng kumpanya para sa isang personal partner? Paano mo yan ipapaliwanag? Nagsimulang bumigat ang hangin sa silid. Marahang ibinagsak ni Teres ang kanyang ballpen. Pinagbibintangan mo ako. Umiling ako at kumuha ng isang folder mula sa aking bag. Hindi ako nagbibintang. Binabasa ko lang ang mga numero. Ilang mga tao ang nagsimulang tumingin kay Teres nang may pagdududa. Napansin niya iyon kaya't bigla siyang tumayo. Tapos na ang meeting, wala nang karapatan si Ma'am Elena dito. Nakatayo pa rin ako. Nagkakamali ka. Sabi ko, hindi mataas ang boses. Ang karapatan ko ay hindi nagmula sa isang kasal na tapos na. Ang karapatan ko ay nagmumula sa aking mga shares. Humarap sa akin si Teres, namumula ang muka. Huwag mong gamitin ang shares mo para takutin ako. Ako ang direktor na itinalaga ni Kuya Marco. Ngumiti ako. Alam kong malapit na niyang sabihin ang bagay na magpapabagsak sa kanya. Tama ka, sagot ko. Itinalaga ka. Inilagay ko ang isang dokumento sa mesa at marahang itinulak palapit sa kanya. At maaari ka ring tanggalin. Narinig ko ang mahinang bulungan sa buong silid. Tumawa ng malakas si Teres pero halatang pilit at tensyonado. Sino ka sa akala mo para tanggalin ako? Tinitigan ko siya at malinaw na binitiwan ang bawat salita. Ang taong may hawak ng sapat na pirma. Natigilan si Teres. Alam kong sa isip niya ngayon ay nagkakagulo na. Imposible, hindi pa ngayon, hindi pa oras. Pero alam ko rin ang isang bagay, ang silyang inuupuan niya ay nagsimula ng umuga.
Natapos ang meeting sa isang napakabigat na atmosfera. Unang lumabas si Teres hindi tumitingin kahit kanino. Naiwan ako para ayusin ang aking mga gamit. Lumapit sa akin ang isang department head at bumulong. Kung kailangan niyo po ng tulong, handa kaming makipagtulungan. Tumango ako. Hindi ko kailangan ng maingay na kakampi. Ang kailangan ko lang ay ang katotohanan na nasa panig ko. Paglabas ko ng gusali, biglang bumuhos ang ulan. Ang unang ulan ng panahon hindi malakas, pero sapat para basain ang kalsada at pawiin ang alinsangan ng mga nakaraang araw. Nakatayo ako sa ilalim ng silong pinagmamasdan ng ulan at malinaw na sa isip ko ang pinakamahirap na bahagi ay hindi ang paghalungkat sa nakaraan, kundi ang harapin ito. Nang hapong iyon ang buong kumpanya ay nabalot sa isang kakaibang bigat. Walang nagsasalita pero ramdam ng lahat na merong isang bagay na tahimik na nagbabago. Humina ang tunog ng mga keyboard at ang mga kwentuhan sa pantry ay biglang natitigil kapag may pumapasok. Ang lahat ng mga mata ay nakatutok sa malaking conference room sa dulo ng pasilyo kung saan alam ng lahat na may paparating na isang malaking alon. Nakaupo ako sa loob ng conference room, kaharap ang isang makapal na folder. Ang bawat papel doon ay hindi pinaghandaan sa loob ng isang araw lang. Ito ay resulta ng maraming buwan ng pagmamasid. Maraming gabing walang tulog. At mga panahong tinatanong ko ang sarili ko kung sulit ba ang lahat. Bumukas ang pinto. Pumasok si Teres, wala na ang kayabangan niya kaninang umaga. Nagmamadali ang kanyang mga hakbang at ang kanyang mga mata ay palingalinga na para bang naghahanap ng matatakasan. Sa likod niya ay si Marco, ang dati kong asawa, tensyonado ang muka at tabingi ang kanyang kurbata na parang galing sa pagmamadali. Anong ibig sabihin ng meeting na Tony Amay? Si Marco ang unang nagsalita, pilit na pinapakalma ang boses. Bago pa man ako makasagot, sumugod na si Teres sa mesa. Kuya, sabihin mo sa kanya ginugulo niya ang kumpanya natin. Tumingin ako sa kanila. Sa unang pagkakataon mula noong naghiwalay kami, nakita ko si Marco na tunay na natataranta, hindi dahil sa nararamdaman kundi dahil sa kapangyarihang unti-unting nawawala sa kanyang mga kamay. Umupo kayo, sabi ko. Tungkol sa kumpanya ang pag-uusapan, kaya dito natin pag-usapan. Sinamaan ako ng tingin ni Teres. Anong karapatan mong mag-utos? Hindi ako sumagot. Itinulak ko lang ang folder palapit sa kanya. Ang karapatan ng taong may sapat na pirma. Tumahimik ang silid. Lumapit si Marco, kinuha ang isang papel. Mula sa folder, binasa ang ilang linya at biglang tumingin sa akin. Elena, saan mo nakuha ang mga to? Mula sa accounting, sagot ko. Mula sa bangko at mula mismo sa company email. Tumawa ng malakas si Teres pero pilit. Kuya, huwag kang maniwala, nag-iimbento lang siya. Ginagawa ko ang lahat para sa kumpanya. Binuklat ko ang isa pang pahina, inilagay sa harap niya. 3 beses kang nag-withdraw ng pondo sa loob ng 2 buwan, inilipat sa personal na account. Walang resibo, walang approval mula sa board. Nanigas si Teres. Tumingin si Marco sa kapatid niya, tumataas na ang boses. Teres, para saan ang mga perang yan? Nanghiram lang ako. Pautal-utal niyang sabi. Ako ang direktor, may karapatan ako. Dahan-dahan akong nagsalita. Ang isang managing director ay walang karapatan na gamitin ang pera ng kumpanya para sa personal na layunin. Huminto ako sandali at nagpatuloy. At dahil sa malubhang paglabag sa financial policy, inirerekomenda kong tanggalin sa pwesto si Teres bilang managing director epektibo agad-agad. Pagkasabi ko niyon, sumigaw si Teres, "Manahimik ka." Sumugod siya at hinampas ang mesa. Kuya Marco, ikaw ang nag-a-appoint sa akin. Kung hindi ka papayag, walang sino man ang makakapagtanggal sa akin. Nakatayo si Marco sa gitna ng silid, pinagpapawisan ang noo. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay sa mga papeles at sa kapatid niya. Sa huli bumaba ang kanyang boses. Elena, hayaan mo na akong ayusin to. Huwag na nating palakihin. Matagal ko siyang tinitigan. Marco, sabi ko, naayos mo na ba ang problema sa pamilya mo?
Nanahimik siya. Sinabi mong huwag ko nang guluhin ang pamilya mo. Nagpatuloy ako. Ito kumpanya to, hindi ko ito pinapalaki. Ginagawa ko lang kung ano ang tama. Nanginginig si Teres. Gusto mo lang akong gantihan, di ba? Umiling ako. Kung gusto kitang gantihan, hindi ka na sana nakaupo dyan para makipagtalo pa. Hinila ko ang aking silya tumayo at kinuha ang ballpen mula sa aking bag. Hindi mamahalin ang ballpen na gamit ko pero mas mabigat ito kaysa sa inaasahan ko noong ilalapat ko na sa huling pahina. Desisyon ng pagtanggal. Basa ko ng malakas at malinaw. Batay sa bylaws ng kumpanya at sa porsyento ng shares. Sumugod si Teres para pigilan ako at mabilis ding lumapit si Marco. Elena, teka lang. Tiningnan ko sila at pagkatapos ay ang aking pirma na handa ng ilagay. Marco, sabi ko kalmado ang boses. May mga bagay na kapag hindi mo pinirmahan ngayon mas malaki ang magiging pinsala bukas. At pumirma ako. Hindi nanginginig ang pirma ko. Hindi nag-atubili. Isang malinis at tiyak na guhit. Sumigaw si Teres na parang naubusan ng hininga. Hindi! Napaupo siya sa silya ng lalaki ang mga mata sa desisyon na para bang iyon ang kanyang sentensya. Nakatayong tulala si Marco. Ang silid ay nabalot sa isang mabigat na katahimikan sapat. Para marinig ang ugong ng aircon sa itaas, ibinaba ko ang ballpen at inayos ang mga papeles. Ang HR department na ang makikipag-usap sa iyo ngayon. Tiningnan ko si Teres. I-turn over mo lahat ng maayos para hindi na lalong pumangit ang sitwasyon. Tumingin siya sa akin puno ng galit ang niyong mga mata. Akala mo nanalo ka na. Umiling ako. Hindi ako nanalo. Tinapos ko lang. Paglabas ko ng conference room, narinig kong tinawag ni Marco ang pangalan ko. Hindi ako lumingon. Dahil alam kong kung lilingon ako, makikita ko na naman ang lalaking minsan kong pinagkatiwalaan at ayoko nang madismaya pa muli. Sa pasilyo ilang empleyado ang tumabi sa daan. May yumuko para bumati at may tumingin sa akin ng may paggalang at takot. Pero hindi ko naramdaman na mas mataas ako kaninuman. Naramdaman ko lang na mas gumaan ako. Dahil alam kong mula sa sandaling ito nagbago na ang laro. At ang museum, makadata ang mga sikretong pinansyal na akala ni Teres ay nailibing na niya, pick na niya ay ngayon pa lang magsisimulang lumabas. Umalis ako sa kumpanya ng madilim na. Isa-isang sumindi ang mga ilaw sa kalsada. Ang dilaw na liwanag ay tumatama sa basang daan, lumilikha ng mga mahahabang anino tulad ng nararamdaman ko. Akala ko gagaan ang pakiramdam ko pagkatapos kong pumirma pero hindi. May mga tamang desisyon na nag-iiwan pa rin ng pagod. Nag-vibrate ang telepono ko. Numero ni Marco. Matagal kong tinitigan ang screen hanggang sa tumigil ito at tumunog ulit. Sa pangatlong beses, sinagot ko. Elena, paos ang boses niya. Nasaan ka? So, pauwi na. Maikli kong sagot. Kailangan kitang makausap. Sabi niya parang kumakapit sa isang bagay na dumudulas na. Wala na tayong dapat pag-usapan. Akma ko nang ibaba ang tawag. Hindi tungkol sa atin, nagmamadaling sabi ni Marco. Tungkol kay Mama. Natigilan ang kamay ko. Anong nangyari kay Mama? Tanong ko. Huminga ng malalim si Marco. Nasa ospital si Mama. Napapikit ako. Sa isip ko sumagi ang imahe ng babaeng kaninang tanghali lang ay nakatayo sa gate na kahalukip-kip at pinalayas ako gamit ang isang malamig na tingin. Hindi ako natuwa. Naramdaman ko lang ang isang malaking kawalan. Bakit siya na ospital? Tanong ko. Nanahimik si Marco ng ilang segundo bago bumulong. Hinimatay, bumagsak ang blood pressure. Sabi ng doktor dahil daw sa matinding stress at gulat. Hindi na ako nagtanong pa. Ibinaba ko ang tawag. Nang gabing iyon hindi ako makatulog. Nakatingin lang ako sa kisame, pinakikinggan ang unti-unting paghina ng mga sasakyan sa labas. Paulit-ulit sa isip ko ang isang tanong. Gaano nakalayo ang narating ng lahat ng ito?
Kinabukasan nakatanggap ako ng email mula sa accounting. Ang subject, Urgent Report, Re-Deres. Binuksan ko ito at ang mga numerong lumabas ay nagpatuwid sa pagkakaupo ko. Hindi dahil sa sobrang laki kundi dahil sa sobrang dami. Maliliit na halaga na wini-withdraw hinahati-hati at ikinalat sa loob ng maraming buwan. Ang pera ay hindi dumidiretso kundi dumadaan muna sa ilang middleman accounts bago mapunta sa isang pamilyar na destinasyon, ang bank account ng biyenan ko. Natulala ako. Hindi pala si Teres lang. Ang babaeng minsang tumawag sa akin na palamunin ay siya palang gumagamit ng pera ng kumpanya para ipantapal sa mga utang ng pamilya. Tinawagan ko ang head ng accounting. Sino ang nag-utos sa mga transaksyong ito? Tanong ko. Nag-atubili ang nasa kabilang linya. Noong una po si Ma'am Teres, pero kalaunan may verbal instruction na rin po mula kay Sir Marco. Mapait akong napangiti. Nagsimula ng magdugtong-dugtong ang lahat. Ang mga panahong tinatanong ko kung bakit kulang ang budget sa bahay, ang mga sagot na mahirap ang negosyo ngayon. Ang mga pagkakataong ako na mismo ang nag-abono mula sa sarili kong bulsa. Lahat ng iyon ay hindi dahil sa kakulangan, kundi dahil ang pera ay napupunta sa iba. Tanghali tumawag ulit si Marco. Elena, nanginginig ang boses niya. Alam mo ba ang tungkol sa pera? Nanahimik ako. Tumawag na sa akin ang accounting patuloy niya. Sabi nila baka kailangan na itong i-report sa mga awtoridad. Napapikit ako. Natatakot ka ba? Tanong ko. Hindi siya makapagsalita. Hindi ko inakalang aabot sa ganito. Sabi niya. Hindi mo inakala o ayaw mo lang isipin? Tanong ko pabalik. Bumuntong hininga si Marco. Elena, nasa ospital si Mama. Si Teres bagsak na bagsak. Pakiusap, huwag mo nang palalain pa ang sitwasyon. Napatawa ako pero walang saya. Marco, hindi ko ito pinapalala. Tinitigil ko na. Pero kapag lumabas to, nagmamadaling sabi ni Marco, masisira ang pamilya namin. Dahan-dahan kong sinagot. Ang pamilya ninyo ay nasira hindi dahil pumirma ako sa isang papel. Nasira ito dahil hinayaan mong gamitin ng lahat ang pera ng kumpanya na parang pera lang sa bahay. Matagal na katahimikan sa kabilang linya. Nang hapong iyon pumunta ako sa ospital. Hindi dahil sa obligasyon kundi dahil gusto kong harapin ang katotohanan sa huling pagkakataon. Nakahiga ang biyenan ko, mas payat at mukhang pagod. Si Teres ay nakaupo sa tabi niya, namumugto ang mga mata. Pagkakita sa akin tumayo siya at halos sumigaw. Ano pang ginagawa mo rito, hindi ka pa ba kontento? Nakatayo lang ako. Lumingon ang biyenan ko. Nang makita niya ako, wala nang talim ang kanyang mga mata. Tanging pagod at takot na lang. Ikaw, mahina niyang sabi. Gusto mo bang ilubog ang pamilya ko? Lumapit ako at bumulong. Hindi ko po nilulubog ang sinuman. Hindi ko na lang sila bubuhatin. Umiyak si Teres. Kung wala ang perang yon, paano mababayaran ni Mama ang mga utang niya? Paano siya mabubuhay? Tiningnan ko siya. Ginamit mo ang pera ng kumpanya para sa personal na utang. Inisip mo ba ang kahihinatnan niyan? Hindi siya makasagot. Si Marco ay nakatayo sa dulo ng silid na kayuko. Alam kong naiintindihan na niya, pero huli na ang lahat. Hindi ko ito pagtatakpan, malinaw kong sinabi. Pero hindi ko rin ito dadagdagan pa. Tumingin sa malayo ang biyenan ko, tumutulo ang luha. Kung ganon, hindi mo na ako turing na ina. Matagal akong nakatayo roon bago sumagot. Itinuring ko po kayo, pero sapat na ang naibayad ko. Tumalikod ako at lumabas ng silid. Ang pasilyo ay mahaba at puting-puti. Ang tunog ng aking mga sapatos ay umalingaw-ngaw, hindi mabilis, hindi mabagal. Sa pagkakataong ito, isang bagay ang sigurado ako, ang mga susunod na mangyayari ay hindi na simpleng away, kundi mga resulta. At ang pinakakinakabahan ay hindi ako. Isang umaga habang nasa opisina, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Malinaw at tiyak ang boses ng lalaki sa kabilang linya, walang paligoy-ligoy.
Kami po ay mula sa Economic Crime Division ng NBI. Kailangan po naming makausap kayo tungkol sa ilang issue sa pananalapi ng inyong kumpanya. Hindi ako nagulat. Mahina lang akong sumagot ng, sige po. Pagkababa ng tawag, matagal akong nakaupo. Sa labas ng bintana nakakasilaw ang sikat ng araw sa parking lot. Napagtanto ko kapag ang katotohanan ay nailatag na napakabilis dumating ng liwanag. Ang pag-uusap ay naganap sa araw ding iyon. Dalawang ahente ang pumasok sa conference room, hindi gaanong seryoso at hindi rin nananakot. Pero ang kanilang kahinahunan ang mas nagpabigat sa hangin. Nakatanggap kami ng impormasyon tungkol sa maling paggamit ng pondo ng kumpanya, sabi ng isa. Bilang isa sa mga pangunahing shareholder, kailangan naming kumpirmahin ang ilang bagay. Tumango ako at itinulak palapit sa kanila ang folder na inihanda ko na. Nandito na po lahat, sabi ko. Bank statements, mga voucher, mga email at records ng mga money transfer. Dahan-dahan nilang binuklat ang bawat pahina. Walang nagsasalita, tanging kaluskos lang ng papel at tunog ng panulat. Makalipas ang 10 minuto tumingala ang isa. Ang mga transaksyong ito ay direktang may kinalaman kay Miss Teres at sa ilang miyembro ng pamilya ninyo. Opo, sagot ko. At may hindi direktang utos mula kay Mr. Marco. Parang kinapos ng hangin ang silid. Nang hapong iyon nalaman kong ipinatawag na rin si Marco. Gabi tumawag siya sa akin. Wala na sa boses niya ang dating kalma. Tinanong nila lahat, sabi niya. Nasa kanila na ang lahat ng ebidensya. Sinabi mo ba ang totoo tanong ko? Nanahimik siya bago bumulong. Hindi ko akalain na ganito kalala. Napapikit ako. Dahil akala mo pera ng pamilya ninyo yon. Bumuntong hininga si Marco pagod na pagod. Nagkamali ako. Iyon ang unang beses na narinig ko sa kanya ang mga salitang iyon pero huli na. Hindi na ito nagdulot ng gaan sa aking loob. Samantala si Teres ay tuluyan ng bumagsak. Hindi na siya pumapasok sa opisina at laging nakapatay ang kanyang telepono. Ang biyenan ko naman ay mas maagang lumabas ng ospital pero pag-uwi ay nagkulong na lang sa bahay. Ang bahay na dating maingay na minsang nagpalayas sa akin ay nabalot na ngayon sa isang nakakatakot na katahimikan. Mabilis na lumipas ang 3 araw. Sa eksaktong araw ng pagdating ng bagong may-ari, pinanood ko sila mula sa malayo habang nag-iimpake. Walang tuwa, walang sakit, isang malinaw na pakiramdam lang ng pagtatapos. Isang kabanata ang nagsara na. Nang gabing iyon hinanap ako ni Marco. Matagal siyang nakatayo sa labas ng apartment ko bago naglakas loob na mag-doorbell. Pagbukas ko nakayuko siya, hindi makatingin ng diretso. Hindi ako naparito para makipagbalikan, agad niyang sinabi. Naparito lang ako para humingi ng tawad. Nakatayo lang ako. Hinayaan kong lumala ang lahat. Patuloy niya. Akala ko kapag nagbulag-bulagan ako magiging okay ang lahat. Akala ko habang buhay kang magtitiis. Tiningnan ko siya, ang lalaking minsan kong naging asawa. At sa unang pagkakataon, nakita ko siyang napakaliit. Para saan ka humihingi ng tawad? Tanong ko. Dahil nawala ang bahay, nawala ang posisyon, o dahil nawala ako? Hindi siya makapagsalita. Matagal bago niya nasabi, dahil sa lahat. Marahan akong umiling. Huli na ang paumanhin mo. Hindi ko agad isinara ang pinto. Sinabi ko lang ng malinaw, may mga bagay na kapag lumagpas na sa linya hindi na maibabalik pa. Umalis si Marco ng tahimik. Ilang araw ang lumipas, formal nang inanunsyo ng NBI ang pagsisimula ng investigasyon. Walang ingay, walang pagkukunwari pero sapat na para hindi makatulog ang mga taong akala nila ay ligtas sila. Si Teres ay formal na sinampahan ng kaso. Ang biyenan ko ay pinagpapaliwanag. Si Marco ay binigyan ng hold departure order. At ako, hindi na ako ang taong tinatanong kung bakit ko pinalaki ang gulo. Ako na ang taong hinihilingan ng kooperasyon. Isang gabi nakaupo ako sa bago kong inuupahang apartment. Hindi malaki, hindi magara pero tahimik. Nagtimpla ako ng tsaa, umupo sa tabi ng bintana at pinakinggan ang patak ng ulan.
Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong wala nang nanunulak sa akin sa isang sulok. Naunawaan ko ang isang bagay, ang hustisya ay hindi dumarating sa pagtitiis. Dumarating ito kapag naglakas loob kang tumigil sa tamang oras. At alam kong sa mga susunod na araw kapag lumabas na ang lahat sa liwanag, hindi na ako ang magpapaliwanag. Sila na. Alam kong hindi mananahimik si Teres habang naghihintay ng resulta ng investigasyon. Ang mga taong tulad niya, hanggat may hininga, hahanap ng paraan para hilahin ang iba pababa kasama niya. Hindi ko lang inaasahan na ganoon kabilis at ganoon kawalang hiya ang kanyang gagawin. Kinabukasan pagdating ko sa opisina, sunod-sunod ang mga mensahe sa telepono ko. Hindi galing kay Teres kundi sa mga dati naming kakilala. Nakita mo na ba ang balita? May kumakalat online. Mag-ingat ka, sa'yo nila sinisisi lahat. Binuksan ko ang social media. Isang mahabang post, hindi pinangalanan ng kumpanya, pero lahat ng nasa industriya ay alam kung sino ang tinutukoy. Ang kwento ay tungkol sa isang babaeng matapos makipaghiwalay ay inabuso ang kanyang posisyon bilang shareholder para ilubog ang pamilya ng dati niyang asawa. At isang pangungusap ang nagpatawa sa akin ng mapait. Lahat ng desisyon sa pera ay kagagawan niya. Isinara ko ang telepono. Walang galit, walang gulat. Alam kong ito pa lang ang simula. Nang hapong iyon, ipinatawag ulit ako sa NBI. Sa pagkakataong ito, nandoon na si Teres. Nakaupo siya sa tapat ko, mukhang pagod, magulo ang buhok. Pero matalim pa rin ang tingin-tingin ng isang taong kumakapit sa huling hibla ng kapangyarihan. Nakita mo na, sabi niya, nanginginig ang boses pero pilit na nagpapatatag. Bakit mo pa pinalaki ang gulo? Sa huli na gulo ang kumpanya, nasira ang pamilya. Tiningnan ko siya ng mahinahon. Tapos ka na. Humarap siya sa investigador, garalgal ang boses. Sumusunod lang po ako sa utos. Hindi po ako ang huling nagdesisyon. Utos kanino? Tanong ng ahente. Tumingin sa akin si Teres. Sumusunod lang po ako kay Ate Elena, sabi niya. Siya ang may pinakamalaking share. Lahat ng pag-withdraw ng pera ay may di-opisyal na pahintulot niya. Bumigat ang hangin sa silid. Hindi ako agad sumagot. Binuksan ko lang ang aking bag at naglabas ng isa pang folder. Hindi bago, hindi makapal, pero sapat para tapusin ang paninisi. Ito ang mga email na nag-uutos na ilipat ang pera. Ang oras, ang petsa ang nilalaman. Galing sa personal email ni Teres. Wala ako diyan. Itinulak ko ang folder sa ahente. Namutla si Teres. Sumunod lang ako sa utos ni Kuya Marco. Mabilis niyang binago ang direksyon, tumaas ang boses. Sinabi niya sa aking unahin ko ang pamilya. Nandoon din si Marco. Tumingala siya, namumula ang mga mata. Teres, anong pinagsasabi mo? Humarap sa kanya si Teres at sumigaw. Itatanggi mo pa ba? Sinabi mong kumuha ako ng pera para ipambayad sa utang ni Mama. Sinabi mong sa atin ang kumpanya. Tumahimik ang lahat. Tiningnan ko si Marco. Sa unang pagkakataon, nakita kong wala na siyang matataguan. Sinabi mo ba iyon? Nani mo? Tanong ng ahente. Yumuko si Marco. Matagal bago siya sumagot. Opo. Isang salita pero sapat na ang bigat. Tumawa ng malakas si Teres, isang pilit na tawa. Kita niyo na hindi lang ako. Tiningnan ko siya. Inamin mo na rin ang lahat. Natigilan siya. Ikaw ang nag-withdraw. Patuloy ko. Ikaw ang pumirma. Ikaw ang nagtago. Kung para kanino mo man yan ginawa, hindi nun binabago ang katotohanang ginawa mo yon. Nanginginig si Teres. Akala mo malinis ka. Ibinenta mo ang bahay para palayasin si Mama. Sumagot ako, pantay ang boses. Ibinenta ko ang bahay ko. Si Mama mo nandoon dahil sinabi mong bahay ninyo yon. Mabilis na nagsusulat ang isang ahente. Humarap si Teres sa biyenan ko na nakaupo sa isang sulok, halos umiiyak na. Ma, magsalita kayo. Sabihin niyong hindi ko to ginawang mag-isa. Tumingin ang biyenan ko, kulubot ang muka, takot ang mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita kong wala na siyang masasandalan. Tumingin siya sa akin, kay Teres at kay Marco.
Tama na, mahina niyang sabi. Mama, sigaw ni Teres. Hanggang dito na lang, putol ng ina. Sino pa bang sisisihin natin? Natigilan si Teres. Nabalot sa katahimikan ang silid. Hindi ako natuwa. Nakita ko lang ang isang malinaw na katotohanan kapag nawala ang kapangyarihan, kahit ang ugnayan ng pamilya ay hindi nabuo. Natapos ang pag-uusap. Si Teres ay inutusang manatili para sa karagdagang investigasyon. Umuwi si Marco na putlang-putla. Ang biyenan ko ay kinailangang alalayan. Paglabas ko sa pasilyo, tinawag ako ni Teres. Akala mo nanalo ka na. Humarap ako at tinitigan siya. Hindi ako nanalo. Hindi lang ako natalo. Ngumisi siya. Akala mo magiging payapa ka na. Hindi pa tapos to. Tumango ako. Alam ko. At alam ko talaga. Dahil kapag ang isang tao ay handa ng isisi sa buong pamilya ang kasalanan, para lang iligtas ang sarili, ang susunod niyang hakbang ay tiyak na mas malala pa. Matapos ang araw na iyon nawala si Teres sa lahat ng lugar na dati niyang entablado. Hindi na siya pumapasok, hindi sinasagot ang tawag ng mga investigador, pero hindi siya nanahimik. Pumili lang siya ng ibang paraan para magsalita. Kinabukasan, pagbukas ko ng social media, nagkalat na ang mga mahahabang post isinulat sa tonong nanginginig at puno ng luha. May nakakaintindi ba sa pakiramdam na ilubog ng sarili mong hipag? Isa lang akong kapatid na nagsisikap para sa pamilya pero ginawa akong kontrabida. Isang babae dahil sa galit matapos ang hiwalayan handang yurakan ang lahat. Hindi ako pinangalanan pero bawat salita ay patungo sa akin. Ang mga kaibigan ni Teres ay nag-comment ng pakikiramay. Ang mga hindi gaanong kakilala ay nag-share. May nag-message pa sa akin, ano bang ginawa mo at nagkakaganyan siya? Pamilya pa rin kayo, bakit umabot sa ganyan? Binasa ko lang at isinara ang telepono. Sanay na ako sa ganitong estilo pag-iyak para pagtakpan ng kasalanan. Hapon ipinatawag ulit ako. Sa pagkakataong ito maagang dumating si Teres. Simpleng damit, walang makeup, maitim ang ilalim ng mata at maputla ang labi. Kung hindi mo alam ang kwento, aakalain mong siya ang biktima. Pagpasok ko, yumuko siya. Sorry, sabi niya nanginginig ang boses. Natigilan ang lahat sa silid. Tiningnan ko siya, hindi nagsasalita. Marami akong na-realize, patuloy niya. Gusto ko lang maging maayos ang pamilya natin. Hindi ko inakalang aabot sa ganito. Isang ahente ang nagtanong. Kung ganon, paano mo ipapaliwanag ang mga perang kinuha mo? Huminga ng malalim si Teres, tumulo ang luha. Wala po akong intensyong magnakaw. Itinago ko lang po dahil may mga utang si mama. Dahil pressured si kuya. Hindi lang po ako naging matatag para tumanggi. Humarap siya sa akin, nagmamakaawa ang mga mata. Ate Elena, pwede mo ba akong tulungan? Magsalita ka naman, hindi naman ako masamang tao. Narinig ko siya ng malinaw at naintindihan ko ng malinaw. Ito na ang huli niyang baraha. Ang barahang, mahina ako, kaawa-awa ako. Dahan-dahan akong nagsalita. Tapos ka na. Natigilan si Teres. Binuksan ko ang aking bag at kinuha ang isang maliit na USB. Inilagay ko sa mesa. Ito ang audio recording. Sabi ko, ang pag-uusap ninyo ng chief accountant noong inutusan mo siyang burahin ang mga transaction logs. Nagyelo ang hangin sa silid. Nirecord mo ko, pautal-utal niyang sabi. Umiling ako. Nakalimutan mo na ba telepono ng kumpanya ang ginamit mo at may automatic recording ang system? Tiningnan ko siya ng diretsyo. Ang taong mahina ay hindi nagtatangkang magbura ng ebidensya. Tumigil ang pag-agos ng luha ni Teres. Nagtanong ulit ang isang ahente. Paano naman ang pagpapakalat ng maling impormasyon online? Yumuko si Teres, hindi sumagot. Ako na ang nagsalita. Iyon ang huling paraan para makuha ang simpatya ng publiko. Tumingala si Teres at sumigaw. Manahimik ka. Alam mo ba ang pakiramdam na masukol? Sumagot ako, pantay ang boses. Alam ko.
Dahil doon ako nanirahan sa loob ng maraming taon. Ang mga salitang iyon ang nagpatahimik sa kanya. Natapos ang pag-uusap ng walang ingay. Wala nang umiiyak, wala nang umaarte. Paglabas namin tinawag ako ni Teres. Ang boses niya ay hindi na nanginginig, kundi malamig. Akala mo malinis ka. Akala mo wala kang kasalanan. Humarap ako. Maaaring nagkamali ako sa pagtitiwala pero hindi ako nagkamali noong pinili kong tumigil na. Ngumisi siya. Magsisisi ka. Matagal ko siyang tinitigan. Hindi. Ang taong magsisisi ay yung taong alam na niyang mali pero pilit pa ring itinatanggi. Tumalikod si Teres at umalis. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng text mula sa isang hindi kilalang numero. Isang linya lang, akala mo nanalo ka na. Hindi pa tapos ang laro. Tinitigan ko ang screen at isinara ang telepono. Alam kong hindi pa tapos si Teres. Pero may isa pa akong alam mas malinaw kaysa dati. Kapag ang isang tao ay naubusan na ng luha, ng pagpapaawa, at ng paninisi, ang tanging natitira na lang sa kanya ay ang hubad na katotohanan. Nakatanggap ako ng subpena isang tahimik na umaga. Walang ingay, walang sunod-sunod na tawag. Isang puting sobre lang na maayos na nakapatong sa aking mesa tuwid, ang mga gilid, at malinaw na malinaw ang pagkakaimprenta. Kinuha ko ito at dahan-dahang binasa. Walang takot, isang malinaw na pakiramdam lang. Dumating na sa puntong hindi na pwedeng umurong. Nang araw ding iyon, nakatanggap din si Teres. Kabaligtaran ko, marahas ang naging reaksyon niya. Narinig ko na lang sa kwento na sumigaw siya sa loob ng bahay, pinunit ang mga papeles, at walang tigil sa pagmumura. Inaapi nila ako, walang nakakaintindi sa akin. Pero sa pagkakataong ito wala nang nag-alo sa kanya. Nanahimik ang biyenan ko. Si Marco naman ay umiiwas, hindi umuuwi. Ang pagdinig ay ginanap sa NBI headquarters. Ang silid ay malawak, mataas ang kisame at ang puting ilaw ay nagbibigay liwanag sa lahat, walang puwang para sa emosyon, tanging tanong at sagot lamang. Nakaupo ako sa isang panig, si Teresa sa tapat. Sa pagkakataong ito, hindi siya tumitingin sa akin. Nakayuko siya, magkakakrus ang mga kamay at bumaon ang mga kuko sa kanyang balat. Inilapag ng isang ahente ang isang makapal na folder. Natapos na namin ang pagsusuri sa mga bank statement, email recordings at testimonya. Sabi niya, ang aming konklusyon, may sapat na batayan para sa kasong qualified theft at pagtatago ng ebidensya. Tumingala si Teres. Wala akong ninakaw, pero kumuha ka ng pera, sabi ng ahente, at ginamit mo para sa personal na layunin. Humarap sa akin si Teres, halos nagmamakaawa. Ate Elena, magsabi ka naman ng kahit ano. Alam mong hindi ako ganoon kasama. Matagal ko siyang tinitigan. Hindi ka masama, sabi ko. Sanay ka lang isipin na hindi mo kailangang pagbayaran ang mga ginagawa mo. Tumahimik ang silid. Ipinatawag si Marco. Pumasok siya na mukhang pagod, malalim ang mga mata, at bagsak ang mga balikat. Hindi na siya ang lalaking minsang tumayo sa gate at malamig na nagsabing, "Huwag mo na kaming guluhin." Kinukumpirma mo ba ang mga utos mo kaugnay sa pera? Tanong ng ahente. Nanahimik si Marco at pagkatapos ay tumango. Opo. Isang salita, pero sa pagkakataong ito wala na itong nailigtas. Umiyak ng malakas si Teres. Sinira mo uko, kuya. Yumuko si Marco, hindi sumagot. Nagsulat ang ahente at nagpatuloy, bilang kasabwat si Mister Marco ay sasailalim din sa karagdagang investigasyon. Nakaupo lang ako roon, pinakikinggan ang bawat salita. Pero walang laman ang puso ko. Walang saya, walang lungkot. Para lang akong nanonood ng isang bahay na unti-unting gumuho, isang bahay na matagal ko nang iniwan. Sa pagtatapos ng pagdinig, sinabihan si Teres na hindi siya maaaring umalis ng bansa. Natigilan siya. Paglabas namin sa pasilyo, hinarang niya ako, namumula ang mga mata at paos ang boses. Kontento ka na? Tiningnan ko siya ng mahinahon. Hindi. Kung ganon, bakit mo to ginawa? Sigaw niya. Hindi mo man lang ako binigyan ng daan para mabuhay. Dahan-dahan akong sumagot. May daan ka para mabuhay. Hindi mo lang pinili. Natigilan siya.
Mula pa sa simula, patuloy ko, pwede kang tumigil, pwede kang tumanggi, pwede mong hindi kunin ang hindi sayo. Tumawa si Teres isang pilit na tawa. Lagi ka na lang tama. Umiling ako. Marami akong pagkakamali, pero pinanagutan ko ang mga iyon. Nanahimik siya. Nakatayo si Marco sa di kalayuan. Tumingin siya sa akin puno ng pagsisisi. Elena, tawag niya. Hindi ako lumingon. Dahil alam kong mula sa sandaling ito lahat ng paghingi ng tawad ay wala nang bisa. Nang gabing iyon umuwi ako ng late. Nakaupo ako sa sala, pinatay lahat ng ilaw, hinayaan lang ang liwanag mula sa labas. Inisip ko ang mga tao na tiniis ko, na tinanong ko ang sarili ko kung saan ako nagkamali. Ngayon alam ko na. Nagkamali ako noong inakala kong ang pananahimik ay makakapagligtas ng isang pamilya. Tumayo ako, binuksan ang bintana. Malamig ang hangin. Sa isang lugar hindi makatulog si Teres. Si Marco ay natatakot. Ang biyenan ko ay naghihintay sa isang katapusang hindi niya inasahan. At ako sa unang pagkakataon, hindi ko na kailangang hintayin ang hatol ng iba. Matapos ang araw na yon, wala nang tumawag sa akin para makipag-away. Wala nang sumisigaw ng sisi. Wala nang umaarte bilang biktima sa social media. Lahat sila ay sabay-sabay na umatras mula sa liwanag at hinayaan ang resulta na kusang dumating. Narinig ko na lang ang mga balita tungkol sa kanila mula sa iba. Na ang dating bahay ay bakante na. Na ang biyenan ko ay nakikitira sa isang malayong kamag-anak. Tahimik na pumapasok at lumalabas na parang takot makagambala. Na si Marco ay nag-indefinite leave, hindi dahil pinilit kundi dahil wala na siyang mukhang maiharap. At si Teres wala nang bumabanggit sa kanya. Ang taong dating sentro ng atensyon ay bigla na lang nawala sa lahat ng usapan. Hindi ako nagtanong, hindi nag-usisa. Bumalik ako sa sarili kong buhay, isang buhay na mas simple. Hatid sundo sa anak ko, uwi sa tamang oras, luto ng hapunan, basa ng libro. Isang hapon dumating si Marco. Hindi nagpaalam. Pagbukas ko ng pinto, nakayuko siya, may dalang isang maliit na paper bag. Dumaan lang ako, sabi niya. Sandali lang. Pinapasok ko siya. Isa sa uli ko lang inilapag niya ang paper bag. Mga gamit mong naiwan. Binuksan ko ito. Ilang lumang papeles, isang relo, at isang maliit na notebook na matagal ko nang hinahanap. Sorry, mahina niyang sabi. Hindi dahil sa nangyari kundi dahil hinayaan kitang mag-isa sa lahat. Tiningnan ko siya. Walang galit, walang awa. Bakit ka humihingi ng tawad? Tanong ko. Dahil nanahimik ka o dahil akala mo habang buhay akong magtitiis? Hindi siya makapagsalita. Akala ko kapag nanahimik ako maililigtas ko ang lahat. Umiling ako. Ang pananahimik, problema lang ang itinatago niyan, hindi tao. Bago siya umalis, sinabi ko ang isang bagay, hindi para pigilan siya, kundi para isara na ang lahat. Marco, may mga pamilyang nasisira hindi dahil sa tagalabas, kundi dahil ang mga nasa loob ay hindi nagpoprotektahan sa isa't isa. Tumango siya at umalis. Nagsara ang pinto ng napakagaan. Alam kong tapos na ang kabanatang ito. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap ako ng text mula kay Teres. Kung nanahimik ka na lang sana noon, baka iba ang nangyari. Matagal kong tinitigan ang mensahe, nag-reply ako. Kung tumigil ka lang sana noon, hindi sana aabot sa ganito. Sin. Walang reply. Nang gabing iyon tumayo ako sa balkonahe, pinanood ang mga ilaw ng syudad. Ang mga sasakyan ay tuloy sa pagtakbo, ang mga tao ay tuloy sa pamumuhay. Walang humihinto para sa isang sirang pamilya. At doon ko naunawaan ang buhay ay hindi naghihintay na matapos kang mag-ayos ng gusot. Tumatakbo lang ito. Kung sino ang makasabay mabubuhay. Kung sino ang maiiwan siya, ang haharap sa kawalan na siya mismo ang gumawa. Pumasok ako, isinara ang pinto, binuksan ang ilaw. Bukas marami pa akong gagawin. At sa pagkakataong ito, hindi para magtiis kundi para mabuhay. Ang buhay ko pagkatapos noon ay naging simple. Walang granding pagbabago, walang selebrasyon.
mga araw lang na mas magaan. Naghahanda ako ng almusal para sa anak ko nang hindi nagmamadali. Hahatid ko siya sa eskwela at panoorin siyang tumakbo papasok at sa puso ko ay may isang kakaibang kapayapaan. Sa trabaho pareho pa rin pero iba na ang pananaw ko. Hindi ko na kailangang patunayan ang sarili ko. Ginagawa ko ang trabaho ko, sinasabi ang dapat sabihin at umuuwi sa tamang oras. May nagtanong sa akin, hindi ka ba natatakot sa sasabihin ng iba? Ngumiti lang ako. Anong sasabihin? Na ikaw ang nagpalaki ng gulo. Nag-isip ako. Kung ang pagprotekta sa sarili mo ay tinatawag na pagpapalaki ng gulo, mas gugustuhin ko nang magkaroon ng ganoong reputasyon. Samantala, ang mga resulta ay patuloy na lumalabas. Si Marco ay hindi na nabigyan ng mahalagang posisyon. Si Teres ay nahirapang makahanap ng bagong trabaho. Ang kanyang nakaraan ay laging sumusunod sa kanya. Ang biyenan ko ay tumanda ng husto na nahimik at marahil ay naintindihan na ang kapangyarihan sa pamilya ay hindi panghabang buhay. Isang araw tumawag siya. Kamusta ka na anak? Okay lang po ako. Naging hindi ako makatarungan sa'yo noon, sabi niya. Tapos na po yun, sagot ko. Lahat tayo ay nagbabayad sa ating mga ginawa. Buntong hininga niya. Isang gabi tinanong ako ng anak ko, Mama, bakit hindi ka na malungkot? Ngumiti ako. Dahil alam ni Mama na wala siyang ginawang mali. Iyon ang dahilan kung bakit ako tumayo. Hindi para manalo, kundi para matuto ang anak ko na ang pananahimik ay hindi ang tanging paraan para mabuhay. Sa aking journal, isinulat ko ang isang huling pangungusap. May mga pamilyang payapa lang kapag may isang taong nagtitiis. Pero hindi iyon ang pamilyang dapat pangalagaan. Isinara ko ang journal. Sa labas maingay pa rin ang mundo pero sa loob ng maliit kong tahanan, napakatahimik. At alam kong mula ngayon ang mga mangyayari ay hindi na problema kundi natural na resulta ng mga desisyong ginawa ng bawat isa. Isang gabi tumawag si Teres. Tahimik sa kabilang linya. Sa huli nagsalita siya. Wala na akong ibang matatawagan. Ano ang kailangan mo? Tanong ko. Gusto kong sabihin mo sa kanila na hindi ako masama. Sabi niya. Nagkamali lang ako. Teres, sabi ko. Hindi ka masama pero nagkamali ka. At ang pagkakamali ay hindi nawawala dahil lang nagsisisi ka na. Mapapatawad mo ba ako? Tanong niya. Oo, sagot ko. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbura sa mga nangyari. At lalong hindi nangangahulugang babalik tayo sa dati. Tapos na talaga. Matagal nang tapos, sagot ko. Ngayon mo lang tinanggap. Huling beses na nag-usap kami ni Marco, tinanong niya, masaya ka ba? Ngumiti ako. Panatag ako. Tumango siya at umalis. Nang gabing iyon habang pinapanood ko ang anak kong natutulog, naunawaan ko ang lahat. Ang mga paghingi ng tawad ay hindi dumarating para ayusin ang sira. Dumarating ang mga ito para gumaan ang pakiramdam ng nagsabi. At wala akong obligasyong bumalik para lang pawiin ang pagsisisi ng iba. Natapos ang lahat ng walang ingay. Si Teres ay hinarap ang batas. Si Marco ay lumipat ng trabaho. Ang biyenan ko ay nanatili sa katahimikan. At ako sa isang hapon sa parke, habang pinapanood ang tumatakbong anak ko, tinanong niya, Mama, kailangan ko rin bang magtiis tulad mo noon? Yumuko ako at inayos ang buhok niya. Hindi anak, kapag tama ang ginagawa mo, hindi mo kailangang magtiis para lang manatili. Nang gabing iyon isinulat ko sa aking lumang journal. May mga pamilyang nasisira hindi dahil sa iba, kundi dahil hindi nagpoprotektahan ang isa't isa. At may mga babaeng nagsisimula lang mabuhay kapag naglakas loob na silang umalis sa isang lugar na laging pumipilit sa kanilang manahimik. Isinara ko ang libro. Kinaumagahan nagtimpla ako ng kape. Binuksan ang bintana. Mainit ang sikat ng araw. Maingay ang syudad pero ang puso ko hindi na. Alam kong hindi na ako lilingon pa. Hindi dahil sa galit kundi dahil tapos na.
At iyon na ang pinakamagandang katapusan para sa isang taong minsan nang pinalayas pero nagawang buksan ang sarili niyang pinto. Isang pintong mas matatag at mas mapayapa. Aral ng kwento. Ang pananahimik ay hindi nagliligtas ng pamilya. Nag-iipon lang ito ng sakit. Ang pagpapatawad ay para gumaan ang sarili, hindi para bumalik sa pagtitiis. Ang pinakamatatag na babae ay hindi yung nananalo, kundi yung naglalakas loob na piliin ang kapayapaan.